Kapag ang harem ay naging halal, may isang binata sa isang tahimik na nayon, kung saan ang tawag sa panalangin ay umaalingaw-ngaw sa mga lansangan at ang buhay ay umiikot sa pananampalataya. Ang pangalan niya ay Sherwin, ngunit tinawag siya ng lahat na Mr. Coffee dahil sa kanyang pagmamahal sa itim na kape. Siya ay mabait at masayahin, ngunit pagdating sa pag-ibig, hindi niya lubos na naunawaan ang mga hangganan nito. Isang araw, sa madrasa, nakilala niya si Rinrin, isang dalagang ang debosyon sa Islam ay kasing lalim ng kanyang tahimik na kagandahan. Hindi tulad ni Sherwin, may direksyon ang bawat kilos niya, laging maingat sa kanyang ginagawa. Hindi siya ang tipo ng babae na nakikipag-usap ng walang dahilan sa mga lalaki, at iyon ang lalong nagbigay kay Sherwin ng interes sa kanya. Ang unang tunay nilang pakikisalamuha ay nangyari ng aksidenteng makuha ni Sherwin ang notebook ni Rinrin, sa pag-aakalang kanya ito. Mr. Coffee, nasa iyo ang mga tala ko, sabi ni Rinrin na may bahagyang ngiti. Sa sandaling iyon, may nagbago sa damdamin ni Sherwin. Nakita niyang nahuhulog siya sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi sa kanyang pananampalataya. Ngunit alam niyang mali ang kanyang nararamdaman. Sanay siyang magkaroon ng casual na pakikitungo sa mga babae, ngunit iba si Rinrin. Ipinaalala niya kay Sherwin kung ano ang dapat na anyo ng pagmamahal, dalisay, may respeto, at ginagabayan ng pananampalataya. Nagpasya si Sherwin na magbago. Lumapit siya sa kanyang guro upang humingi ng payo. Ang pag-ibig ay hindi bawal sa Islam, sabi ng guro. Ngunit ito ay dapat ipakita ng may tamang hangarin at paninindigan. Alam ni Sherwin ang dapat niyang gawin. Lumayo siya, nagtuon sa pagpapabuti ng sarili, at same time na nanalangin kay Allah para sa gabay. Nang handa na siya, lumapit siya sa ama ni Rinrin sa tamang paraan at humingi ng kanyang kamay sa kasal. At sa gayon, ang isang damdaming nagsimula sa harem ay naging isang bagay na pinagpala. Nang sila ay tumayo sa ilalim ng nikah, nagpapalitan ng sumpa sa harap ni Allah, napagtanto ni Sherwin, ang dating bawal ay naging pinakamatamis na halal. Ang pag-ibig ay hindi ipinagbabawal sa Islam, ngunit ito ay dapat parangalan ng tunay na pagpapakasal. Minsan, ang nagsimula sa harem ay maaaring maging pinakamatamis na halal. Ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay ng tamang oras at tamang paraan. Kung kalooban ni Allah, pagdudugtungin niya ang dalawang puso sa pinakamagandang paraan.